Baby, anong oras na ba? Nasaan yung cellphone ko? Teka, iba yung pakiramdam nito ah. Hindi naman ganito kalaki yung sa girlfriend ko ah. Patay. Anong nangyayari dito? Utak, gumana ka, mag-isip ka. Ano ba talagang nangyari? Ang huling naaalala ko lang, may business dinner ang kumpanya kagabi. Yung mga tao sa kabilang kumpanya, pinalibutan si Boss Ann at panay ang tagay sa kanya. Lahat ng kasama namin, bagsak na. Ako na lang ang natira para humarap sa kanilang lahat. Tapos sa huli, ang naaalala ko na lang, ay nalalayan ko si Boss Ann palabas ng hotel. Sa hitsura ng sitwasyon ngayon mukhang malaking gulo to ah. Hindi nga, ganun ba kami ka-wild kagabi? Nagwala dahil sa alak at sa Big Boss pa talaga. Kailangan ko nang tumakas habang hindi pa siya gising. Kapag nagtagal pa ako, patay talaga ako. Boss Ann, ako ikaw. Naparami ang inom ko kagabi. Naparami rin ang inom mo. Aksidente lang ang nangyari. Isipin na lang natin na walang nangyari kagabi. Kapag may nakarating na kahit anong chismis sa iba, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Hindi na kailangan ng pera. Boss Ann, may kasalanan din ako sa nangyari kagabi. Trabaho kong siluhin ang mga tagay para sa inyo. Bahala ka. Bibigyan kita ng day off ngayon. Magpahinga ka ng mabuti. Teka lang, tatakutin na naman ba ako ni Boss Ann? Boss Ann, mukhang may mali sa alak natin kagabi. Yung panot na si Mr. Wang na yun, ang lagkit ng tingin sa inyo kagabi. Sobrang manyak talaga ng mga titig niya. Tapos napansin ko, yung mga kasamahan niya. May mga binubulong-bulong nung kalagitnaan ng inuman. Sigurado akong may masama silang balak. Isa pa, malakas ang panlaban ko sa alak at hindi ako madaling malasing. Kinuha pa nga ako ng kumpanya para lang saluhin yung mga inumin eh. Alam ko na, huwag mo na tong intindihin. Ako na ang bahala rito. Nakakapahamak talaga ang paglalasing eh. Isang buong gabi pa naman akong hindi nakauwi. Paano ko ba to ipapaliwanag ngayon? Bahala na, bibili muna ako ng regalo para suyuin siya. Bakit may sapatos ng lalaki rito? Hindi siguro ito yung iniisip ko. Boss Chen, umalis ka na, bilis. Paano kung bigla siyang dumating? Huwag kang mag-alala. Pinapanta ko siya sa nakakamatay na inumang yun. Kahit hindi pa siya mamatay sa alak, siguradong tulog yun hanggang hapon. Si Chen Chuang, yung inuman kagabi, bigla ang inutos sa akin ng manager naming si Chen Chuang. Sabi niya may importante daw siyang gagawin. Yun pala, ang importanteng gagawin niya ang sumiping sa girlfriend ko. Lin Feng, bakit ka nandito? Aba, Lin Feng, di ba sinabi ko sa yung samahan mong mabuti si Boss Ann? At si Boss Wang? Oh, Lin Feng, nasisiraan ka na ba? Tumigil ka na. Su Qing. Bakit? Ang lakas ng loob mong manapak ah. Humanda ka sa akin, Lin Feng. Hello, Xiao Zhang. Sisantihin mo si Lin Feng, ngayon din. Wala siyang modo. Gusto kong mapalayas siya agad-agad. Yari ka ngayon, bata. Huwag mo nang isiping makakabalik ka pa sa kumpanya. Pag-ibig, trabaho, at dignidad na walang parang bula sa loob lang ng isang gabi. Nakakaawa talaga. Mga animal na to. Dati-rati napakabagal kumilos, pero ngayon, ang bilis nilang magtanggol ah. Teka, di ba ito yung pamanang Jade ng lolo ko? Oh. Medisina, astrolohiya, feng shui.
Ano ba tong mga pumapasok sa isip ko? Nasaan ba ako? Nanaginip ba ako? Aray, masakit hindi to panaginip. Subukan ko kaya. Nakapasok na agad ako sa unang level. Ganun lang kadali. Ito pala ang tinatawag nilang true essence. Pakiramdam ko ngayon, punong-puno ng lakas ang buong katawan ko. Kayong dalawang walang hiya, humanda kayo sa akin. Sino naman kaya ang tatawag sa akin sa ganitong oras? Pang-iinsulto na naman ba to galing kay Chen Chuang? O baka naman notice of termination galing sa HR? Lin Feng. Boss An. Bakit hindi ka pumasok sa trabaho? Wala na po akong pakialam. Kalahating oras mula ngayon, sa Peninsula Cafe, ayusin mo ang suot mo. Teka lang po, Boss An, hindi naman po ako. Ano bang nangyayari dito? Sisingilin na ba niya ako sa mga atraso ko? Ilang araw lang kaming hindi nagkita. Parang lalo yata siyang pumogi. Grabe naman. Totoo ba to? Ang pinakamurang inumin, mahigit 300. Isang basong lemon water na lang po. Salamat, Boss An. Bakit niyo po ako ipinatawag? Tungkol sa nangyari kagabi. Salamat sa pagpapaalala mo. May mali nga talaga sa alak na yun. May inilagay na kung ano si Wang Haishan sa inumin. Sabi ko na nga ba, walang magandang binabalak ang matabang yun eh. Pinapanta kita ngayon dahil may isa pa akong kailangan. Kailangan ko ang tulong mo. Anong tulong po? Maging boyfriend ko. Para mas malinaw, magpapanggap ka lang. Samahan mo ako sa mga importanteng okasyon. Para harapin ang mga taong ayaw kong makita. Bakit po ako? Sino pa ba? Di ikaw. Dahil malinis ang pagkatao mo. At simple lang ang background mo. At kapag hindi ka pumayag, ididemanda kita. Subukan mo akong abusuhin, at siguradong maghihimas ka ng rehas. Natrap ako doon Hay sige na nga. Utang ko to sa kanya. Tutal kailan ba nagsimula yung gabing yun? Dito ka umupo, ngayon na. Nandyan na. Hello, Lanlen. Ang tagal nating hindi nagkita, Lanlen. At sino naman siya? Mr. Chen, ipapakilala ko sa'yo. Siya ang boyfriend ko, si Lin Feng. Lanlen, kailan ka pa nagka-boyfriend? Bakit hindi ko alam? Siyempre, hindi ko kailangang ipagpaalam sa kahit kanino ang boyfriend ko. Imposible, di ba ang mga pamilya natin ay, Mr. Chen, tama ba? Pasensya na ha, nagde-date pa kasi kami ng Lanlen ko. Kaya kung wala ka ng kailangan, saan naman nagtatrabaho si Mr. Lin? Para maging nobyo ni Lanlen. Sigurado akong hindi ka lang basta-basta tao. Siya, isa lang siyang simpleng tao na gusto ng tahimik na buhay. Gusto ko kasi yung pagiging simple niya. Hindi nakakapagod kasama. Grabe, ang galing naman niyang umarte. Kung ganoon, hindi ko naiistorbohin ang date ninyong dalawa. Hay, salamat. Umalis din sa wakas. Ayos din ang acting mo Basta ba masaya si Boss An, okay na yun. Pero ganyan ba talaga sa mga mayayamang pamilya? Ang daming drama na parang nasa teleserye. Ayun lang ako nakakita ng ganito. Puro pansariling interes lang yan. Maganda ang ginawa mo ngayon. Sa susunod na kailanganin kita, sasabihan kita agad.
Pwede mo bang ipaliwanag kung anong ibig sabihin nito? Hay, tulad ng nakikita mo, Boss Ann, tinanggal ako sa trabaho. Kahapon lang. Anong ibig mong sabihin tinanggal ka? Ang boss ko na si Chen Chuang. Kahapon kasi, nahuli ko sila ng girlfriend ko. Mali, ex-girlfriend pala. Niloloko nila ako. Kaya ayon, nabugbog ko siya nang wala sa oras. Yung Chen Chuang ba mula sa Marketing Department 3? Naghahanap talaga siya ng kamatayan. Ako na ang bahala sa gulo na to. Babayaran ng kumpanya ang lahat ng naging pinsala mo. Huwag na po, President Ann. Maraming salamat po sa alok ninyo. Pero personal na laban ko to. Gusto ko pong ako mismo ang tatapos nito. Dahil yan ang sinabi mo. Igagalang ko ang desisyon mo. Ito si Su Yuru. Ng First Marketing Department, ayaw kong tinatanggihan ako ng 2 beses. Pwede mong solusyonan yan mag-isa. Pero hindi ka pwedeng umalis sa kumpanya. Bakit po? Ako ang presidente, at hindi ako papayag. Ni-reject ko na ang resignation letter mo. Tawagan mo si Su Yuru. At ikaw mismo ang tumapos niyan. Chen Chuang, huwag mo akong paghintayin ng matagal. Su Yuru, Department Manager ng First Marketing Department. Sabi nila, napakagaling daw ng mga diskarte at kakayahan niya. Siya ang alas ng kumpanya. Hello, sino to? Hello po, Manager Su. Ako po si Lin Feng. Oh, Lin Feng, tama. Kakasabi lang sa akin ni President Ann. So, buo na ba ang desisyon mo? Opo, Manager Su. Pasensya na po sa abala. Hihintayin kita sa Yonjin Club, room 6888. Manager Su, may isang binatang nagngangalang Lin Feng na may appointment daw po sa inyo. Papasukin mo siya. HMM. Ikaw pala si Lin Feng. Opo, Manager Su. Guwapo ka pala. Halika, maupo ka rito. Sabi ni President Ann, gusto mo raw kalabanin si Chen Chuang. Opo, Manager Su. Matutulungan niyo po ba ako? Depende yan kung anong kaya mong ibigay sa akin. Pasensya na po, Manager Su. Sa ngayon wala akong maibibigay. Alam kong may hawak na malaking deal si Chen Chuang. Bukas na ang pirmahan ng kontrata. Isang mayamang ginang ang kliyente niya. Ang pangalan niya ay Zhao Shuila. Kung maaagaw mo yun, ano po ang kailangan kong gawin? Masahihin mo nga ang mga binti ko. Ang Manager Su. Seryoso po ba kayo? Hay nako, tama na nga ang pagbibiro sa'yo. Bata, pinakiusapan ako ni Boss Ann na tulungan ka. Bakit naman kita papahirapan? Si Zhao Shuila ay 35 taong gulang. Namatay ang asawa niya 3 taon na ang nakalipas. Iniwan sa kanya ang 12-dosenang branch ng beauty salon at ilang mga ari-arian. Hindi maganda ang kalusugan niya. Mayroon siyang migraine. Linggo-linggo, umulan man o umaraw, pumupunta siya sa Yonjin Club para mag-therapy. At nagkataon na ngayon ang araw ng therapy niya. Matagal na rin kaming magkakilala ni Ate Lee. Gusto mo bang ako na ang kumausap sa kanya? Huwag na po, Manager Su. Ayaw ko pong mang-abala, dahil mahirap magkautang ng malaking loob sa iba. Alam ko na po kung paano gagawan ng paraan ito. Ang bilis mo namang nakaisip ng paraan. Paano mo babalak gawin? Sa totoo lang po, may kaunti po akong alam sa panggagamot gamit ang Chinese medicine. Oh, marunong ka rin palang manggamot. Kung hindi po ako nagkakamali, Manager Su, mayroon po kayong matinding pamamaga ng kalamnan sa likod, di ba? Paano mo nalaman? Napansin ko po kasi kanina na nahihirapan kayong tumayo. Sigurado po akong dahil ito sa labis na pagod sa trabaho, na nagdulot ng pamamaga sa likod nyo. Marunong nga ba talaga siyang manggamot? Kung ayos lang po sa inyo, Manager Su, hayaan niyo pong gamutin ko kayo. Sige, ikaw na ang bahala, Dr. Lin.
Tapos na ba? Opo, Manager So. Subukan niyo pong tumayo at gumalaw-galaw. Kumusta ang pakiramdam mo ngayon? Hala, hindi na nga masakit. Itong ginawa kong panggagamot, isipin mo na lang na bayad ko yan sa pagtulong mo sa akin, Manager So. Nako, bakit ka ba masyadong formal sa ate mo? Mula ngayon, Ate So na lang ang itawag mo sa akin. Sige po, Ate So. Ang bait naman talaga ng batang ito. Kung titingnan ng oras, malamang papunta na rin si Joshua sa therapy area. Sige na, pumunta ka na at maghanda. Mauna na po ako, Ate So. Ate Ann, saan mo naman nahanap ang lalaking yan? Hindi lang siya gwapo, marunong pa sa medisina. Grabe ka, sinusolo mo naman masyado. Ganito ba talaga kagaling mag-alaga sa sarili ang mga mayayaman? 35 taong gulang na, pero parang 25 lang tignan. Inaatake siya ng migraine. Eto na ang pagkakataon ko. Miss, excuse me po. Mayroon po ba kayong migraine? Sino po sila? May alam po kasi ako ng kaunti tungkol sa panggagamot. Napansin ko po kasing hinihilot at tinatapik ninyo ang inyong ulo. Kaya naisip ko na baka inaatake kayo ng migraine. Kaya pasensya na po kung naabala ko kayo. Hindi ko inasahan na sa pagtingin lang. Malalaman mo na agad ang nararamdaman ko. Ang talas ng mata mo, sir. Therapist ka ba rito? Hindi po, nagkataon lang na nandito ako para mag-relax. Nakita ko po kasing parang hirap na hirap kayo. Kaya naisip ko na baka sakaling makatulong ako. Wala namang mawawala kung susubukan ko. Baka sakaling umepekto nga. Sige, ikaw na ang bahala sa akin. May pupuntahan ba tayo? Okay na po tayo rito. Simpleng masahe lang po ito. Mag-relax lang po kayo at ipikit ang inyong mga mata. Ang galing. Unti-unting nawawala yung matinding kirot sa ulo ko. Unti-unting nawawala ang tensyon sa mga ugat ko. Ayan, ayos na. Akalain mo yun, nawala na talaga ng tuluyan ang sakit ng ulo ko. Sir, anong klaseng masahe ba yung ginawa mo? Simpleng tradisyonal na pamamaraan lang yan ng pamilya namin. Kumusta? Gamang ba ang pakiramdam mo? Oo, sobrang gana. Halos hindi ko na maramdaman ang sakit. Sir, pwede ko bang makuha ang number mo? Sa totoo lang, ang dami ko nang napuntahang doktor para sa sakit kong ito. Pero ngayon lang talaga gamang ng ganito ang pakiramdam ko. Pwede ba kitang kunin ulit sa susunod? Kahit magkano pa yan, babayaran ko. Naku, pasensya na po, ma'am. Aalis na po kasi ako sa syudad na ito sa mga susunod na araw. Baka hindi na rin ako bumalik pa rito. Bakit, sir? Anong nangyari? Ang ayos-ayos ng lahat, bakit ka aalis? May mabigat ka bang pinagdadaanan? Hay, ang totoo kasi niyan. Kamakailan lang, yung girlfriend kong ilang taon ko nang nakarelasyon. Nahuli kong may lihim palang relasyon sa mismong boss ko. Pinagtaksilan nila ako ng harap-harapan. At hindi lang yun, ginamit pa niyang dahilan na hindi raw maganda ang performance ko sa trabaho. Pati na rin ang mga gawa-gawang kwento tungkol sa ugali ko. Para lang maipatanggal ako sa kumpanya. Mag-isa akong nagsumikap at nakipagsapalaran dito sa syudad. At nakapasok na rin sa wakas sa isang malaking kumpanya tulad ng Anshi Group. Akala ko gaganda na ang buhay ko. Hindi ko akalaing ganito ang sasapitin ko. Ngayon wala na akong kahit anong panghihinayang naiwan ang lugar na to. Gusto ko na lang umuwi sa probinsya at mamuhay ng tahimik. Teka lang, sir. Sa totoo lang, may mga negosyo ako kasama ang Anshi Group. Kung ayos lang sa'yo, pwede mo bang ikwento sa akin ang buong detalye? Baka sakaling matulungan kita.
Hindi ko akalaing ganyang klaseng tao pala ang Chen Chuang na yan. Mabuti na lang at nalaman ko ang tunay na kulay niya. Muntik na akong pumirma ng kontrata sa kanya. Xiao Feng, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makakabawi ako sa lahat ng naitulong mo sa akin. Ano sa tingin mo, ayos ba to? Kabilang ka rin naman sa Ungroup A. Ako na mismo ang pipirma ng kontratang ito kasama mo. Kaya huwag mo sana itong tatanggihan. Pasasalamat ko na rin ito sa paggamot mo sa sakit ng ulo ko. Magkakilala rin naman kami ni Manager Su. Gagawa na lang tayo ulit ng bagong kontrata mamaya. Dahil iyan naman po pala ang sabi ni Boss Zhao. Taos puso ko po itong tatanggapin. Xiao Feng. Pwede ko bang hingin ang personal number mo? Sa susunod na umatake ulit ang migraine ko. Pwede ba kitang tawagan ulit? Aba, oo naman po, Boss Zhao. Kung gusto nyo pong magpamasahe ulit para makapag-relax sa susunod, tawagan nyo lang po ako kahit kailan. Hello, Ate Su. Congratulations sa'yo. Napakabilis talaga kumilos ni Boss Lin. Tumawag na sa akin si Ate Zhao. Nako, dahil po yan lahat sa inyo, Ate Su. Bolero ka talaga. Bukas, isasama kita sa Marketing Department 1 para mag-report. HMP. Huwag ka na magtagal dyan sa Department 3. Dito ka na sa akin magtrabaho. Masusunod po, Ate Su. Siguradong darating ako ng on time bukas. Ito ba ang sikat na departamento? May pa-special treatment pa yata sa pagsakay ng elevator eh. Nandito na ang ating bida. Naku po, huwag nyo na po akong asarin. Ate Su, heto po ang kontrata. Pakicheck po kung may problema. Ayos naman ang kontrata. Sa nangyaring ito masasabing nakaganti ka na ng malupit kay Chen Jian. Buti nga sa kanya. Umikot-ikot ka muna rito. Magre-report lang muna ako kay Boss An. Aayusin ko na rin ang pag-transfer mo. Kailangan lang dumaan ng kontrata kay Boss An bilang bahagi ng proseso. Saka isisingit ko na rin ang ilang magagandang salita para sa'yo. Total, maghihintay rin naman ako.